Very early this morning, I got a call from the United States of America from my aunt telling me na nag-ceasefire daw po. Donald Trump has proclaim na nag-ceasefire na raw ang giyera sa Iran and Israel. So, what does this mean? That after ilang hours, parang hindi naman daw totoo na nag-ceasefire, sabi ng ilan. Parang naguluhan pa nga ako kanina. Sapagkat matapos niya sabihin yung ceasefire, inatake naman yung Qatar. Ito ay talagang nagpapakita po sa atin na talagang kahit sino pa ngayon ang mamagitan, continuous Makinig po mabuti, importante ito sasabihin ko sa inyo. Hanggat hindi na mamagitan yung pinaka, di ba? Alamin na kung sino yun. Talagang wala pa talaga yung Antikristo. Wala pa po siya. Hindi pa po siya narating, hindi pa po dumarating. Sapagkat pag dumating na po yun, magkakaroon po talaga ng peace. I'm not saying na, makinig mo mabuti, I'm not saying na pag huminto itong away na ito doon sa Iran at Israel, Antikristo yung nagpahinto. Hindi po yung ibig sabihin. Ang akin lang po naman dito ay simple lang. Let us focus on the grace of Jesus more. Kaya mag-ceasefire, kaya i-proclaim nilang ceasefire, kaya hindi. Mangyayari ang mangyayari. Okay? Gog at Magog? I don't think so. Ako, maniniwala po ko, birth pains pa lang po ang mga ito. It's only birth pains. Hindi pa ito yung war na binabanggit. Birth pains pa lang po ito. Okay? So, let me again assure you, birth pains pa lang ito. Pinag-aralan ko mabuti yan, yung mga pangyayari. Pinag-aralan ko rin noong 2003, may ganito na rin, no? At halos hindi na uubos. Kada magpapahinga ng ilang, di ba? Tapos maya ayun na naman, strike na naman. I mean, it's something like they always do after each minute of time. Kasi wala po talagang kapayapaan yan. It's predicted in the Bible. It's predicted in the scriptures. And if it's predicted from the scriptures, it will happen truly kahit sino pa yung mamagitan. Okay? Dahil ang Panginoon ang may control ng lahat. Okay? Tandaan nyo, yung Iran na yan, Persia yan. Alam niyo po ba kung gaano makapangyarihan ang Persia during the Old Testament? Okay? Alam niyo po ba ang Persia ang ginamit ni Lord Jesus para maibalik ang mga Israelita doon sa kanilang lugar? Di ba sila po ay napunta kung saan lugar? Di ba? Napunta sila sa Babylonia. Pero dahil doon, naibalik sila sa kanilang promised land. Doon na itayo yung third temple na inatasan ni King Cyrus si Nehemiah na pangunahan at pamunuan nito. So, nakakalungkot ngayon na yung Persia na ginamit ni Jesus para maibalik ang mga Israelita during the time of Daniel, doon sa ano tawag dito? Holy Land dito. Doon sa holy place kaya lang natin, Israel, yung banal na lugar, ito na ngayon ang pume-persecute dito sa bansang ito, Israel nga, siyempre. Pero kung titignan po natin yung pinakaugat nito, nandun na talaga yung ugat nun. Di ba? Nandun na talaga yung ugat nito. Noong pamaan sa Bible. Tingnan niyo po yan nangyari. Okay, babalik po tayo. Doktrina po tayo nga. Doktrina po tayo, no? Okay. May binanggit po si Apostol Pablo na si Hagar, di ba? Nire-represent nito ang Mount Sinai, di ba? Tapos, tama po ba ako? Tapos, ito namang si Sarah, nire-represent niya ang Land of the Promise. Siyempre, yung mga naging anak nila, tignan po natin. Sino ba yung naging anak ni Hagar? Paano lumabas yung anak ni Hagar? Simple lang po yan. Sa buong pag-akala ni Sarah na wala na siyang pag-asang magkaroon pa ng anak, nilapitan niya yung napakaganda niyang alipin na Egyptian na nagngangalang Hagar. Pinakiusapan niya tong sumiping sa kanyang darling, nasa kanyang asawa, na si Abraham. Siyempre, gusto naman ni Abraham, siyempre, no? At ayun nga, nabuo nga po si, yung pangalan nito? Ishmael.
Di ba, Ishmael? Nabuo po si Ishmael na ngayon po ay ninuno ng mga Arab countries, Arab nations, and all, you know what, lahat ng mga Middle Eastern na nakapalibot sa Israel. Although Middle East ang Israel, pero sinasabi ko lang po, yung hindi mga Israelites, mga Gentile nations around Middle East. So, yun po ang gusto ko po sabihin po sa inyo. And then, syempre, yung naging anak po ni Sarah, alam naman po natin, si Isaac, si Isaac, no? Na talaga naman pong sinasabi ng mga Hudyo na yun ang kanilang pinakaninuno. Actually, sinabi po talaga ng Bible na tignan mo ang between sa langit, Abraham, ganyan magiging karami ang iyong mga lahi. Siyempre, nagkalat ang lahi niya. May lahi siya kay Isaac, may lahi din siya kay Ishmael. Di ba? Pero hindi po natapos dyan. Kasi nung si Isaac ay napakatanda na ni Isaac, meron siyang napangasawa na pangalan pala ay Rebecca. Siyempre bata pa sila noon, and then nung sila po ay nagkaanak din silang kambal din. Nagkangalang Esau at Jacob. Alam natin, napakalaking parte ng role ni Jacob sapagkat later on he will be called Israel. yun doon nagmula, doon kinuha, doon iginaya, di ba? Doon kaya Israel, yes. At ang nangyari po nito, nilinlang ni Rebecca yung kanyang anak na si Esau. Tandaan nyo, paborito po ni Isaac si Esau. So parang nakikita ko ngayon, paborito ni Isaac yung, di ba, yung lahi ng mga Edomites, sapagkat galing kay Esau yon. So ibig sabihin, mahal na mahal niya po si Esau. Si Esau sa English. Mahal naman niya si Esau. At pinatawag niya, sabi niya, anak, come on, I will give you your blessing. Actually, sa English po, the blessing with the definite article the. The blessing, I will give you the blessing. So come on now and give me my favorite food. Cook me my favorite food, and afterwards you give it to me, I will give you the blessing. Napakahalaga po nun. Buong buhay po. Narinig ni Rebecca. Yung si Rebecca, paborito naman niya yung bunso niya na si Jacob. Si Jacob. Anak, sabi niya kay Jacob, I heard your father talking to your brother Esau. Inutusan niya na ipagluto siya ng favorite food nito, then later on he will give him the blessing. No, we won't let that to happen. You should get the blessing rather than your brother Esau. Sabi ni Rebecca, nagpapakita ng pagmamahal niya kay Jacob. The rest was history. Pero mami, ni Jacob, Mom, paano po yan? Balbo ng kuya ko eh. Para siyang, yung kamay niya talagang mabalbon. Parang kamay ng gorilla. Sabi niya, balbon talaga yan. Hairy, very hairy si kuya ko kanya. Ako nang bahala dyan. Kumuha ng goat skin, yung goat. Yung kutis ng goat. Siguro yung balat niya, ganyan tilaptas ni Rebecca, binalot niya sa kamay ng anak niya para papalabasin na siya nga si Esau. Nagtagumpay po siya kasi pagpasok niya ganon, sabi ni Jacob, sabi ni Isaac, napakabilis mo yatang dumating, Esau. Sabi naman ni Jacob na nagpanggap na si Esau, sabi niya, yes father, the Lord provided it for me. Come on here son, let me feed you. Ikaw nga si Esau. Tapos pinakain niya yung tatay niya at binigay na yung blessing na siya naman pagdating ni Esau, iyak siya ng iyak. May natira pa bang blessing sa akin? So, yun na. Doon na po nagsimula yung conflict. Lumago ang lahi nila hanggang sa naniniwala doon nagsimula yung conflict. Dahil nagtanim na po talaga ng sama ng loob si Esau kay Jacob right after that. So hanggang ngayon may conflict. Nasundan. At pero ang pinagmulan po niya, huwag natin kalimutan, nilahi din ni Ishmael at ni Isaac. Kaya para magkapartner ngayon dito si Isaac at si Jacob, si Ishmael at saka si Esau. Although ang paborito naman ni Isaac, si Esau. Alam niyo, magbasa kayo ng Bible. Ang sayang magbasa ng Bible. Kasarap basahin ang Word of God. Makikita mo rin, di ba magkano pala ito? Paborito po niya si Esau. O sige lang po, na-share ko lang po sa inyo. Nag-ceasefire daw o hindi, si Jesus mahal.